Mga kakailian, magandang hapon sa lahat ng aking kababayan. Unang-una, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga bumati sa amin ni Ma'am Jamie sa aming kasal. Maraming salamat po. At pangalawa, gusto ko lang po i-update po kayo tungkol sa ating sitwasyon dito sa probinsya, most especially sa ating presyo ng kuryente. Kakasahin lang po ng INEC ng isang augmentation o 10 megawatt EPSA. Yan po ay Emergency Power Supply Agreement. Ito po ay dahil sa pagtaas ng ating consumption pag summer, no? And napakahalaga po nito kasi ito po ay masesecure po natin ang ating supply sa isang magandang rate, no? Para tiyakin po natin na hindi po tataas masyado ang ating presyo ng kuryente sa probinsya. Now, with that said, syempre may mga factors na hindi po natin makontrol, kagaya ng gera sa Middle East. At sabi nga po ng INEC, baka, no, sana naman hindi, tataas po ang presyo ng kuryente 1 peso per month kung tuloy-tuloy po itong gera. We will do our best, no? Lalabanan pa natin itong pagtaas. I-mitigate po natin yan. Kasi hindi naman pwede yan, especially dito sa renewable capital of the Philippines. We will make sure na talagang gagawin po natin lahat para i-control ang presyo ng kuryente sa Ilocos Norte. Also, nag-meet po kami kasama si Gov, no? Kahapon. Nagpapasalamat po ako kay Gov at kino-congratulate ko rin kasi napakaganda ng kanyang trabaho bilang new Gov. Sabi nga namin na we have to also address itong mga needs ng ating kakailian, most especially mga vulnerable sectors, no? Dahil po sa pagtaas ng kuryente, itong inflation, yung mga PUV drivers, yung mga manlalon, yung mga elderly, yung mga kailangan ng maintenance or dialysis, yung mga students. So, i-address po natin ay ang inyong mga pangangailangan, no? Because sadly, itong gera ay baka no, sana naman hindi, will have similar effects sa ating probinsya kagaya ng COVID. No, so we need to lend itong mga livelihood programs, itong mga transportation programs, itong mga free shuttles for you. So rest assured, we are on top of it. Tuloy-tuloy ang aming trabaho. And gusto ko lang po i-update po kayo para alam po ninyo kung anong aabangan nyo in the next few months at paano po tayo makaprepare, no? Siyempre, sana makakonserve po tayo ng energy and we find ways, no, to economize, to conserve, and to be green, no? Most especially habang may gera pa sa Middle East. So tulong-tulong na lang po tayo. Baka naman pwede mag-carpool, no, or mag-commute, mag-exercise na lang tayo on the way to work. But we will, as mentioned, Gov already approved, no? Ito pong pag-resume ng ating mga shuttles through our MINC office sa PGIM. Also, gusto ko lang po i-update po kayo tungkol sa aming bagsakan, no? Ito po ay first of its kind, large-scale trading center or bagsakan behind the Batak Public Market, no? Kakagaling ko lang kanina sa Batak at bukas pabalik po kami para sa aming launch, no, or pagbukas ng bagsakan behind the Batak Public Market. Siyempre po, ang layunin po nito ay para i-connect ang ating mga manlalon, ang ating mga co-op sa industrial buyers para mas maganda ang presyo, no, ng pagbenta at medyo lalabanan po natin ang mga traders, no, kasi kailangan for the benefit of our farmers. So hope to see you there at Batak City behind the public market, ang aming bagong bagsakan ng Ilocos Norte. This is for all of our kakailian, lahat ng ating mga manlalon
ay pwedeng magbenta at bumili, especially pag commercial quantities doon po sa ating bagsakan. See you all soon. Kung pwede po kayo bukas sa Batak, 8 a.m. Magkita po tayo. Ingat po kayong lahat. Rest assured, nandito ang ating PGIN para sa inyo, sa ating mga kakailan. Just check nila.